Nang muling magkamalay si Ben, naroon pa rin siya sa kama ng room 307. Ang mabigat at ang milangis na katawan ng patay ng mga nurse ay nakadantay pa rin sa kanya. Ang malamig at matigas nitong noo ay nakasandal sa kanyang balikat. Sumikdo ang kanyang asma, ngunit wala siyang inhaler. "Tulong!" Pumailan lang ang kanyang sigaw. Ngunit parang kinain ng mga pader doon na pader ang tunog. Sa labas ng pinto, narinig niyang mahinang pag-uusap ni Dr. Reyes at Nurse Myrna. "Bago nating kasama si Ben," wika ni Doktor. Ang boses ay walang pagtatangkang magpanggap bilang mabait. "Ipakilala natin siya sa mga patakaran." "Oo, Doktor. Pero kailangan muna niyang tanggapin ang kanyang kalagayan," sagot ni Nurse Myrna. "Tulad ng ginawa natin sa lahat." Biglang gumalaw ang bangkay na nurse na nasa tabi ni Ben. Ang mga kamay nito, kahit na matigas, ay umakyat at humawak sa kanyang muka. Ang mga mata nito ay biglang bumukas, malabo at kulay abo. "Alam mo kung sino ako?" Anang espiritu ng nurse, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kama, nakatingin sa kanyang sariling bangkay. "Ako si Elena. Ako ang huling tumangkang lumaban sa kanila. Ngayon, ikaw na." "Paano ako makakalabas?" bulong ni Ben. Pawis na pawis at nanginginig. "Hindi ka makakalabas kung patay ka," sagot ni Elena. "Ang sekreto nasa basement. Hanapin ang tala-arawan ng unang doktor. Dito malalaman mo ang katotohanan tungkol sa Ward Luna." Biglang nagkatinginan ng mga espiritu sa labas, na parang nararamdaman ang kanilang pag-uusap. Biglang pumasok si Dr. Reyes. Ang kanyang mukha ay hindi na tao. Ang mga balat nito ay parang nasusunog at nabubulok, na nagpakita ng tunay nitong anyo. "Pinag-uusapan ba ninyo ang aming sekreto, Elena?" ani nito. At ang boses nito ay may halong tunog ng mga kampanang tumutugtog. Sa isang iglap, nawala ang bangkay ni Elena at ang kanyang espiritu. Naiwan si Ben na nag-iisa sa kama, nakaharap sa galit na doktor. "Kailangan mong matuto, Ben," anang doktor. "Dito, ang katapusan ng iyong buhay sa lupa ay simula lang ng inyong paglilingkod sa amin." Tinulak ni Dr. Reyes si Ben patungo sa hall, kung saan nakatayo ang lahat ng espiritu sa ospital. Mga nurse, mga doktor, at maging mga dating pasyente na naging bahagi ng sumpak. Parehong nakangiti at nanlilisik ang mga mata. "Ipakita natin sa inyo kung ano ang mangyayari
kapag may tumutol sa amin. Wika ni Nurse Myrna. Dinala siya sa isang silid na puno ng mga lumang kagamitang medikal. Sa gitna, may isang lumang surgical table. Itinali si Ben doon. Ang bawat isa sa amin ay may tungkulin, paliwanag ni Dr. Reyes, habang naghahanda ng isang karayom na puno ng itim na likido. At ang iyong tungkulin, Ben, ay maging bagong bantay ng Ward Luna. Papalitan mo si Elena. Tinignan ni Ben ang karayom at napatingin sa mga mata ng doktor. Wala ng pag-asa. Wala ng lulusutan. Ngunit naalala niya ang mga huling salita ni Elena. Hindi ka makakalabas kung patay ka. Kaya't bago itusok ng doktor ang karayom, umaksyon si Ben. Tinatanggap ko. Bigkas niya. Na nagulat ang lahat ng espiritu. Tinatanggap ko ang aking kapalaran. Ako na ang bagong bantay. Nanatiling tahimik ang mga espiritu. At nagkatinginan sina Dr. Reyes at Nurse Myrna. Talaga? Anang doktor na may bahid na pagdududa. Oo, pero hiling ko lang. Hayaan ninyo ako magpaalam sa aking pamilya. Isang huling tawag, pakiusap. Sabi ni Ben. Tumango ang doktor. Isa lang. Binigyan siya ng cellphone. Sa halip na tumawag sa kanyang pamilya, mabilis niyang binuksan ang kanyang email at nagsulat ng isang mensahe sa kanyang kaibigan, isang vlogger na nagsusulat tungkol sa mga misteryo. Jose, kung mapabasa mo ito, huwag mo sana akong hanapin. Nandito ako sa San Lorenzo Hospital, sa Ward Luna. Basahin mo ang talaarawan ng unang tote sa basement. Si Elena, susi. Wasakin ang sumpa. Ipadala mo ang mensahe ito sa lahat. Bago pa man mabasa ni na Dr. Reyes ang ginawa niya, bigla na lang lumitaw si Elena, kasama ang iba pang mga espiritu ng mga dating biktima. Nag-uumapaw ang kanilang galit at sama ng loob, at sinimulan nilang atakihin ang mga masasamang espiritu ng ospital. Tumakbo si Ben! Sigaw ni Elena. At sa gitna ng kaguluhan, nakalabas si Ben sa silid at tumakbo patungo sa emergency exit. Sa pagkakataong ito, nabuksan niya ito at bumaba siya patungo sa basement. Ngunit habang nagmamadali siya sa madilim na hagdanan, narinig niya ang boses ni Dr. Reyes sa kanyang likuran. Hindi ka tatakas, Ben. Kahit saan ka magpunta, dito ka pa rin magigising magpakailanman. At nang marating ni Ben ang pintuan ng basement, bigla nilang nawala ang hagdanan at nakatayo na siya muli sa harap ng room 307. Huminga siya ng malalim at napailing.
Tama ang doktor. Wala nang takas. Ngunit ngumiti si Ben. Kahit paano, naipadala niya ang email at alam niyang may darating na tulong. O kaya may makakaalaman lang ng katotohanan sa Ward Luna. Pumasok siya sa dating kwarto at humiga sa kama. Naramdaman niya ang kumot na muling gumapang patungo sa kanya. Ngayon, hindi na siya takot. "O Elena," hanin niya. "Tulungan mo ako maghintay." At mula sa sulok ng kwarto, lumitaw ang espiritu ng nurse. Ngumingiti ngayon ng isang totoong ngiti. "Oh Ben, maghihintay tayo. Sila ang susunod na pupunta sa Ward Luna." At sa labas, narinig na naman ni Ben ang yabag. Mabagal, mabigat, at puno ng pangako. May bagong pasyente na darating at handa na si Ben para dito. Okay, sa next episode, abangan niyo po mga ka-Ilyas. Maraming salamat sa pakikinig. God bless po.